si Pulong, magkapatid, di ba? Siyempre, ate, oh, sino pa ba ang tutulong? Sino pa ba didepensa? Ate. Yung ate, yung mga kapatid. Kaya nga po, di ba, mga kababayan, naalala nyo po ba? Naalala nyo ho, mga bossing, na ang sabi ng ating Vice Presidente, West Philippine Sea, no comment. Sino unang dumepensa doon? Pulong! Brother, bro! Defense! Defense sa me! Hindi po trabaho ng Vice Presidente ang magkomento para sa West Philippine Sea. Kita nyo naman ho, mga kababayan. Iyaan sila. Tuloy natin. Pulong Duterte warns of consequences of sham impeachment. Ayan na. If the Marcos administration think it can push this sham impeachment without consequences, ayan na. They are gravely mistaken. Nakakatakot pala talaga to, no? Tayo ho, lahat. Kapag tayo sumablay, mukhang may kalalagyan tayong lahat. Lalo na sa Pangulo. If the Marcos administration, kapag ka ito, hindi nag-push through yung impeachment, asahan mo, may consequence na nakaghihintay sa inyo. No? They are gravely mistaken. Alam niyo naman po, napakasimple ng problema nila na lagi po nilang sinasabi na sila ang may alam ng katotohanan. Sagutin nila, tapos po. Tapos yan, pag sinagot nila at talagang napatunayan, yung mga sinasabi nila ay mga katotohanan at walang, kumbaga, walang paglulustay na nangyari. Tapos yan. Hindi na kailangan yung pananakot, ganito. Tingin niyo po, yung mga sinasabihan nilang mga ganyan, may kaba pa po ba yung mga yan? Kinakabahan pa po ba yung mga yan? Hindi na. Ang haba ng panahon, mga bossing, 1980s pa. Sanay na sila sa mga ganyan. Ngayon pa kaya? Sabi ni Sweet Grandma and Kanay Dian, Ghost TV, the will of the people is to impeach Sara dahil parang hindi Vice Presidente. Di ba? This is not just about VP Sara Duterte. This is about the will of the people, of the Filipino people. Sabi ko nga sa inyo hindi nyo pwedeng tawagin na majority kayo. Alaus nongga. Alaus nongga. Walang ganun ho. Doon sa side ng mga DDS, mga boss. Bakit? Kahit ilang beses na nating paulit-ulitin, mas malakas ang puwersa ng nakasuporta sa gobyerno. Dumagdag pa yung 15 million. Wag na nating sabing 15 million na mga kakamping. 14 million na lang. No? Kasi nakikita ko majority din ng kakamping sinusuportahan nila ang Pangulong Bongbong Marcos. Majority ng ito masasabi ko 100% ng kakamping at government supporter gustong ma-impeach ang Vice Presidente. Di ba ang majority yun ang boses ng Pilipino? Di ba? Sabi ni Dennis Indoy, alam mo bro, kung tagang seryoso yung pamahalaan sa pagsugpo ng magnanakaw sa kaban ng bayan, umpisahan kay Marcos sa mga senador at lalong-lalo na sa congressman para hindi bias ang vlog mo. Wala nga issue sa kanila Wala nga kayong maipakitang ebidensya ng mga nagnanakaw, yung mga sinasabihan yung magnanakaw. Ano yun? Sa realidad ng buhay, ebidensya
bago imbestiga. Ebidensya bago mo sabihin na magnanakaw yung mga yan. Pagka ikaw nagsalita ng magnanakaw at walang ebidensya, tungaw ang tawag sa'yo. Di ba? Nanghuhula ka lang. Sabi ni Nico Santos, Boss Mark, good morning. Tumama ang analysis mo sa impeachment kay Inday Sara. Oho, ayan. Salamat. Hindi, simula pa lang naman po, kita na natin mga bossing. Ang pinoproblema, Senado. Ayun, biglang nagulat yung mamamayang Pilipino. Nung dinala sa Senado, adjourn, June 2, ang balik ng sesyon. Sigawan yung mga DDS. Woo! Sinopla, no? Pinatagal ng Senado ang impeachment kay BP Sara. Hindi nila alam. Tatawid ng 20th Senate yun. Hindi nila alam. Mas babawas yung mga kakampi ng mga Duterte pagka ganun ang sitwasyon. Di ba? Sabi ni Ace Venezuela, puro salaysay, walang patunay. The growing discontent and frustration across the country will not be contained for long. Mark! Naku, nabanggit na tayo. Mark my word, this reckless abuse of power will not end in their favor. Sabi ho, mga kababayan. Ni Congressman Paulo Duterte, mga bossing. The growing discontent ang nakikita ho natin, no? Yung mga dati pong bumoto kay Inday Sara Duterte. Ako po, isa ako sa bumoto doon kay BP Sara. Yung mga dati pong bumoto, unti-unti pong nalalagas. Yung 32 million, sinasabi nila, 32 million. Babastusin nyo ang 32 million ng 100, ilan ba? Ilan ba yung Yung 215 na mga bumoto. 215 lang, samantalang 32 million. Saglit lang. Isa ako sa 32 million na sinasabi ninyo, pero ayoko na. Di ho ba? At gaano po kadami yung parehas ng sitwasyon ko? Na na dati pong bumoto sa vice-presidente, pero nanlata na ang suporta. Ayaw na dahil po doon sa mga nakikita. Dahil po doon sa mga nangyayari. Madami yun. Kaya please lang, pakitigil-tigilan po yung 32 million. 32 million kasama pa po kami dyan.